Tingin siya pizza. Thank you. Don't take me, take mommy. Thank you, Mom. You're welcome na. Around 11 p.m. na niyan. Ito yung nire-request ni Pinky. Ilang gabi na pizza. Lagi niyan sinasabi, Mommy, can you order pizza? Very specific pa ang ate girl dahil Angel's Pizza daw ang gusto niya. So, ginamit ko lang yung APC card ko para ma-avail itong buy one take one pizza nila. Kasi yung ganito na family size, 2 piraso, magkakaibang flavor, pwede namang same flavor, nasa around 580 something lang siya. Unlike kapag o-order ka ng Greenwich. Isang pizza lang yun. So, ang in-order ko this time, maliban sa favorite talaga namin dito, yung creamy spinach dip at saka yung isa naman, mozzarella cheese kineme. Pagdating nga nitong pizza, nag-message na ako kay Papa kasi itong si Papa rin, parang nagiging katulad ko na sa gabi, gising na gising, tapos mga madaling araw daw siya inaantok. Sabi ko, papunta ka dito, dali umorder ako ng pizza. Sabi niya, ano ba yan, nak? Gabi na. Napansin ko talaga kay Papa, ayaw niya ng mga biglaang yayaan. Unlike ako, gustong-gusto ko yung mga ganun kasi kapag biglaan, yun pa yung natutuloy minsan, 'di ba? So anyway, eto nga at magpapalala move na lang ako para matikman niya nga itong pizza. So buti na lang meron pa kaming disposable dito na lagay ng Jollibee. So nagbalot ako ng 2 creamy spinach dip at saka isang mozzarella cheese para sa kanya. And naglagay na rin ako ng isang balot ng hot sauce. Tapos habang ka-message ko si Papa, sabi niya, "Nak, Coke din." Eh wala naman kaming Coke sa bahay. Ako nga rin, alam mo, after ko makakain ng 2 slice ng pizza, gusto ko rin talaga mag-cook. Eh mga alas 12 na ng madaling araw yan. Sarado na yung mga tindahan. So ang naisip ko, ay meron pala kami nabili sa grocery na ganitong fresh milk. Hindi ba nabubuksan pareho? So yung isa nga nito, ipapadala ko na lang kay Papa. Tapos meron pa kaming mga dalandan dito. So eto, ang matatanggap ni Papa, meron po siyang premium fresh milk, 3 slice ng pizza. Tapos naisip ko, ay baka kailangan pa ni Papa ng additional sardinas at saka 2 dalandan. So para naman secured, ayan, binalot na po natin ng plastic. Kasi niisip ko, yung nabukong lalamove, hindi ko napili yung lalabag. So baka umulan, mabasa. Eh para secured, ayan, pinlastic ko na nga bago ko nilagay dito sa eco bag. So naisip ko rin, baka ubos na rin yung bigas ni Papa, hindi lang nagsasabi. Eh sakto, meron pa naman kaming mga bigas dito. So nagbalot na rin ako ng ilang takal. Kasi ang bigas na gamit namin dito, Jasmine. Tapos diba nung mga nakaraang linggo, nagstay kami kina James. Yung bigas na niluto doon, sinandoming, ewan ko, nagustuhan namin pareho ni Pinggoy. So sabi namin, dahil for a while laging Jasmine yung binibili namin. Sabi namin, next time love, ano naman, magsinandoming naman tayo. So, inuubos lang din talaga namin yung tira nga naming bigas bago kami bumili ng bago. Tumawag na rin sa akin yung Lalamove rider at nasa labas na nga daw siya. Kaya eto, at lalabas na nga tayo para maiabot na natin itong pafudang na ayuda natin kay Papa. Bago nga pala dumating yung rider, tinanong niya ako kung ano yung ipapapick up ko. Sabi ko, pagkain lang po, maliit lang. So, yun nga, sabi niya, Ma'am, baka pwede i-5-star niyo po ako. Kasi daw, nabawasan siya ng star dahil yung previous client niya, scammer daw, kawawa nga, nagtatrabaho ng matino, nai-scam pa, nakakaloka. So sabi ko na lang, walang problema kuya, basta may i-deliver po yun na maayos sa Papa ko. So kinabukasan na to, ayun nga pala, suot na ni Kowa yung regalong top ni Chloe at yung skirt na tutu from Ate Ken. Tanghali na pala ako nagising. So ayan, may natira pa namang tapa. Actually, nakapagsandok na nga ako, tapos tsaka ko lang naisipang mag-video kasi natuwa ako dito. Kasi kahapon, napag-usapan nga namin yung parang sabaw sa JT's Manukan na kaldo. Tapos sabi niya, love, meron ng ulam dyan. Tapos try mo rin yung yung kaldo nga. Yan nga yung sabaw. Hala, ang sarap. Parang nadali niya talaga yung lasa. Ang galing. Paano niya kaya naisip gayahin yung mga lasa ng mga natitikman namin? After kumain, inaantok pa rin ako. Partida, naka2 episode na ako ng Tempest. Tinapos ko yung K-drama. So inaantok ako. Sabi ko, ay magkakape nga ako. Kasi ang dami ko na namang mga trabaho na natambakan na ako ng product dito sa labas, ng mga gawain, mga kailangang linisin. So kailangan talagang magising muna yung diwa ko. So after ko makapagpainit ng tubig, napalamig ko na rin pala yung electric kettle bago ko pinasok sa loob ng cabinet. So anyway, eto, at uubusin ko na nga yung mga hugasin dito. And nga pala yung mag-aama ko, nagpunta sa kabila dahil si Pinggoy, meron silang basketball game doon. Tapos umorder din kasi siya ng shoes na pang basketball, shorts na pang basketball, medyas. Doon niya pinadeliver sa kabila. So kailangan niya pumunta doon dahil naka-COD
yun. Well, anyway, eto nga pala ang susubukan kong laundry detergent, Harmony. Actually, nakita ko to dati doon kila Ate Ken. Nakatry na sila ng ganito. So, ayan, at sinubukan ko nga sakto dahil ubos na nga rin yung aming dispenser dito for laundry detergent. So, maglalagay na nga tayo, magre-refill tayo. So, meron siyang dalawang version, yung purple at yung pink. Naninibago lang ako kasi yung mga nasubukan kong liquid detergent dito na nilalagay, usually mga color blue, ganyan. Pero ito, almost clear lang siya, pero napakabango talaga. Kaya naman pala, laundry detergent, fabric conditioner yung nakalagay or fabric softener kasi ang bango-bango niya. Importante din talaga na meron kaming liquid detergent dito sa lababo para nalalaban namin anytime yung basahan na pang lababo. At the same time, kapag kinukuskus ko nga, yung mga mabilisang kuskusan lang sa lababo, ang ginagamit ko is liquid detergent para dyan. So, ayan, at pinunasan ko na nga rin yung countertop. Alam mo, napansin ko, dahil ang bango nga nung Harmony, so yung mga pinupunasan ko, parang ang bango-bango din niya. So, itry nyo rin to kung hindi nyo pa nasusubukan. Maglalagay ako ng link nitong Harmony liquid detergent sa comment section o kaya naman nasa showcase ko. Alam mo, parang ngayon na lang ulit ako nakapaghugas nga dito sa aming lababo. So, kinuskus ko na nga rin yung sink namin. Kailangan ko na rin makaligo para ganahan na talaga akong magtrabaho at bumalik sa mga pag-unboxing na yan. Kasi lately nga, diba, talagang nag-lie-low ako, hindi ako nagre-request masyado ng mga product kasi natatambakan ako. Nahihiya naman ako sa mga seller kapag hindi ko na-meet yung expectation nila, like yung deadline ng posting. Anyway, meron pala ako napansin dito sa pintuan ng CR namin since kagabi, like every time na isasarado mo siya, nakausli itong dito sa may door na banda. So, ang tendency kapag tinulak mo lang siya ng ganyan, hindi siya bumabaon. Lalo na kapag galing ka sa labas. So, kapag nasa loob ka, pag tinwist mo yung doorknob, pumapasok naman siya. Alam mo yun? So, I think i-advise ko yung landlord ko about this kasi mahilig din naman siya magkumpuni, mag-fix ng mga ganyan para lang maayos. Pero kung naka-experience kayo ng ganito, let me know naman kung kailangan na talaga mapalitan yung doorknob. So, anyway, nakaligo na po ang mom. Alam nyo ba, kaya rin pala ako natatagalan minsan kapag naliligo ako kasi pag meron ako napapansin sa CR, kinukuskus ko na siya like today siguro mga 30 minutes or 45 minutes akong naglinis nga sa banyo. And mas gusto ko yung gano'n. Ayun lang talaga, hindi ko na ma-video madalas yung paglilinis ko sa banyo. Dahil syempre, wala ka ng saplot nun, maliligo ka na talaga. Tapos tsaka mo lang naisip, ay parang ang sarap magkuskus-kuskus dito. O, diba? Ayan, at for the blower na nga ako ng hair dito. Ang gamit ko palang hair dryer na merong cold air, warm air at hot air is Bomidi. So, ang advice kasi sa akin nung nag-reband sa akin na si Miss Angela May, i-blow dry ko daw yung hair ko. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako consistent sa paggamit ng blower dahil una, tinatamad ako. Ay, sa umpisa lang talaga ako magaling sa mga ganyan-ganyan. Pero, itatry ko po talaga. Okay? So, ayan na nga. At for the unboxing na nga ako ng unang parcel dito. And maya-maya lang, dumating naman yung mag-aama ko. Aalis pala kami. Magdi-dinner kami sa may labasan. Meron kaming kinakainan doon na parang Japanese restaurant. And pinakita nga sa akin ni Pinggoy itong shoes na dumating. Nagamit niya na daw nung naglaro sila. Alam mo, mura lang niya. Nasa around 650 lang yata. So, bago pa man din kami umalis, huhugasan ko na muna ng bambam itong mga bagets ko. Si Pinky, marunong naman na talaga siya. May mga times lang din talaga na naglalambing yan na, "Mommy, wash me," ganyan. Etong si Kowa, sasanayin na nga namin para matuto na siya mag-wash ng bambam niya. Etong si Pinky, nagtatantrums. Ayaw pang umuwi. Paano ba naman? Nandun yung mga ibang pinsan niya sa kabilang bahay. Tapos, hinatid sila dito ni Ronald kasama yung mga pinsan niya. So, ang ending, doon nakita niya yung bahay, "Mommy, I don't wanna go home yet." Ganyan-ganyan. So, ayun nga. Sabi ko, alis naman tayo, nak, don't worry. Siguro last week pa namin na pag-uusapan ni Pinggoy na gusto nga namin kumain sa Japanese restaurant. So, ngayon lang talaga siya matutupad. And then, pagkatapos namin kumain at umuwi, panigurado, marami pa akong mga kailangang asikasuin sa bahay. Pero, grabe, ang ganda. Napakaliwanag lang din talaga ng sikat. Ang liwanag ng moon. Paglabas namin, nakakatuwa. Walking distance lang din naman yung pupuntahan namin. Pero alam mo, nung mga nakaraan ba, iniisip ko, parang instead na
e-bike, tricycle na lang kaya. Kasi parang naisip ko, maganda rin naman siyang pang service dahil marami rin naman makakasakay. Tapos kapag namalengke nag-grocery, kasyang-kasya rin naman sa tricycle, di ba? So naisip ko kasi pag tricycle, gasolina nga yung gagamitin. Kapag e-bike naman, magdadagdag siya ng kuryente sa amin. Kayo ba, anong thoughts nyo? Mas tipid ba ang e-bike o tricycle? Alam mo naman talaga may pambili. Pambili sa ngayon. Alam mo, minsan natatawa na lang din ako sa sarili ko dahil sumasakit na nga yung ulo ko kakaisip. Akala mo naman talaga may pambili. Minsan hindi ako makapag-desisyon. Ano bang kailangan namin ganito-ganto ganyan? Lala, as if naman. So anyway, ang focus ko talaga muna ay maging debt-free. Maubos muna lahat ng mga bayarin. And then, kapag will ni Lord na ipagkaloob, mapa e-bike, tricycle, tatanggapin po namin yan ng buong puso. Lala na kung sasakyan. Charot! Ito nga pala yung mini tripod / keychain. Lagi lang itong nakasabit sa bag ko kapag umaalis kami. So, ayan yung pinaka-taas or pinaka-height niya na maximum. And maganda siya kasi dalawang mini tripod na yung nasubukan ko. Ito, mas sturdy talaga siya. And gusto ko na meron siyang keychain feature. Kaya talagang hindi hassle bit-bitin anywhere. Sobrang travel-friendly ng ganong kaliit na tripod. Just in case bet nyo, alam nyo na, yung link na sa comment section at showcase. So, dumating na nga pala itong mga pinag-order namin. So, si Pinggoy, busog pa daw siya. Kaya umorder na lang siya ng gyoza for takeout. Pero sa amin, meron kami ditong karaage yata ito at saka yung ebi, yung shrimp. So ito nga palang kinainan namin, Along Pasita Avenue lang to. Nakalimutan ko yung pangalan. Anyway, bago nga pala kami napadpad dito, di ba naglakad lang kami from bahay, papunta dito, may nadaanan pa kaming toy store at ang bilis talaga ng mata ng mga anak ko pagdating sa mga squishy, mga keychain. So binilhan na namin. So dahil meron nga kaming takeout, naalala ko, ay meron pala akong ganito, yung freebie na galing sa Watsons. At alam niyo ba kung sino ang videographer ko niyan? Si Pinky. Sabi ko, nak, i-video mo nga si mami. Huwag mong maalog-alog yung video ha. So, ayan, nakakatawa. Meron na ako maaasahang mag-vlog sa akin. So, ang cute-cute nitong Powerpuff na eco bag. Actually, ang maganda sa kanya, madali lang siyang itupi. So, kapag hindi na ginagamit, lalagay ko lang siya sa loob ng bag. Ang maganda pa dito, napakanipis lang niya pag naka-fold. So, maliban sa color green, may pink and then may blue pa nito. Cute, diba? Ay, kaninang umaga nga pala, bago pa maligo si Pinky, meron na ulit siyang bagong tumubong ngipin sa lower front tooth. So, diba parang 2 months ago, nabunutan na nga siya sa dentista talaga dahil may tumubo. Tapos ngayon, may tumubo na naman. Tapos yung existing na uga-uga na. So, ang ginawa ni Pinggoy, hala, tinanggal niya lang ng gano'n. Nakuha naman daw. After nun, iyak si Pinky. Sabi ko, nak, bibilang ka namin ng ice cream mamaya. So, ayun, natupad naman yung ice cream niya. So, ayun lang naman for today's video.